yung impeachment nga niya ni BP Sara, hindi na magtutuloy yan. Ngayon, ang ginagawa nitong Kamara, dinidiktahan nila yung Senado para nga ituloy-tuloy na yung impeachment. Ilang araw na lang, di ba? Parang 2 linggo na lang, magpapalit na yan ng 20th Congress. Anong gagawin nila dyan? Mamadaliin. Di parang ano yan, pag minadali nila yung hearing na yan, impeachment hearing na yan, parang hilaw. Correct, magkakaroon lang ng parang mas lalong magugulo mas lalong magiging questionable kung itutuloy pa nila yan sa panahong ito, di ba? Alam nyo mga partner, nakakasawa. Ang mukha ni Torre, lagi na lang siya laman ng balita ngayon. Dahil sa sobrang sobra talagang iba ang ginawa nito ni Torre. Pero yung Martin Romualdez, una pa lang talaga, alam na ni VP Sara Duterte na hindi maganda ang magiging resulta o kahihinatnan nitong gobyerno, administrasyon ni Marcos. Dahil unang-una, maglalagay ka dyan ng speaker na may kasong bribery sa ibang bansa. Di ba? Si Martin Romualdez ang tinutukoy niya. Ano masasabi niyo doon, mga partners? Hindi lang basta bribery. Speaker na may sariling speaker. Iba yung malupit doon, no? Tsaka ito kasi si Martin Romualdez, alam niyo kung bakit napaka-weak din. Mas, kung weak na si Marcos, mas weak to. Kasi diba sabi nga ni Jaime Marcos, si Araneta lang tsaka Romualdez na nagko-control sa Pilipinas. Yes. No? So hindi naman sa atin nanggaling yan kay Jaime. So dito kasi, biruin nyo, isipin yung maigi, isa kang speaker na may sariling speaker, tapos mas bida-bida ka pa, mas palaki meron ka pa kaysa sa presidente. No? Tsaka unang-una, yung lugar mo nga, di mo kayang pagandahin. Yun. Diba? Hindi mo kayang pagandahin, tapos kung makailam ka sa problema ng iba, parang tawag dito, parang gusto mong controlling. At katulad niyan ngayon, nagre-request nga itong may mga si Martin Romualdez yung power effect. Power effect. Kasi ang ginagawa niya ngayon, power effect na hayaan natin, respetuhin na lang natin itong si Cheese, diba? Yung mga interview, halatadong minsan kasi may mga tao na kunwari mabait sa interview, pero may kita mo sa mata nila na asar na sila. Galit na galit na. Oo, kasi isipin nyo maigi, minadali nila yung impeachment niya. Siya mismo, minadali niya mismo ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon, gusto niya naman din madaliin sa Senate. So sa madaling salita, totoo nga yung sinasabi ni Jaime Marcos na siya ang nagko-control ng lahat. Biruin mo, saan ka nakita? Senate President o utusan ng Speaker. Parang ang layo naman ata nun. Parang ang labo ata nun, mga brother. RJ, parang RJ. Regarding kayo, Alam mo, kung titignan mo pa lang si Martin, medyo makikita mo na, hindi mo na pagkakatiwalaan. Isang A mo na dyan. 5,000 cash. Mga ganun pa yan Ito nga, ang nagiging, kaya nga sabi ni Cheese Escudero, di ba? Senator Cheese. Hindi natin, kumbaga si Senator Cheese, hindi natin gusto yan. Kumbaga, tsaka especially si Tolentino. Pero may mga sinabi silang okay. Although sinasabi ng iba na baka bumabalimbing na naman tong mga to, pero yung impeachment nga niya ni BP Sara, hindi na magtutuloy yan. Ngayon, ang ginagawa nitong Kamara, dinidiktahan nila yung Senado para nga ituloy-tuloy na yung impeachment. Ilang araw na lang, di ba? Parang 2 linggo na lang, magpapalit na yan ng 20th Congress. Anong gagawin nila dyan? Mamadaliin. Di parang pag minadali nila yung hearing na yan, impeachment hearing na yan, parang hilaw. Correct, magkakaroon lang ng parang mas lalong magugulo mas lalong magiging questionable kung itutuloy pa nila yan sa panahong ito, di ba? Yan. So ngayon, makikita naman ulit natin. Kasi dati, nagrambulan na ito, Senate tsaka yung Congress. Nagrambulan na ito dati. So ngayon, parang may muling sisiklab na away at alitan dito sa bababang kapulungan, sa mataas na kapulungan. Dahil ito, yung Senado, mga partners, alam nila kung ano galawan.
Sa politika kasi, it's a numbers game. It's a numbers game. So, ibig sabihin, mas marami kang kakampi, mas maganda. Mas mananalo ka. Tulad ngayon, maglalabanan ng speakership, maglalabanan ng Senate President, at mayroong mga tumutunog-tunog na pangalan na tatakbo bilang Senate President. Of course, itong si Chis Escudero at yung isa pang tatakbo kung sino man yon ay talagang kakausapin or hindi pasasamain ang loob ng kanyang mga kasama para makuha niya yung tiwala, para bumoto sa kanya at maupo siya bilang Senate President. So, I don't think na matutuloy ang etong impeachment laban kay VP Sara Duterte dahil unang-una, wala po silang numbers. Kung bibilangin po natin, mas marami ang papanig kay VP Sara Duterte kaysa papanig doon sa gustong mangyari nitong mga Makabayan Bloc. Kasi unang-una, Makabayan Bloc naman talaga nag-push ng impeachment na ito kay VP Sara Duterte. Nagkataon lang na iisa ang layunin nila ni Marcos Jr., isang layunin ni Martin Romualdez, kaya sila nagsama-sama para pabagsakin ng mga Duterte at mga allies para walang kahirap-hirap na nila makuha kung ano man ambisyon ang meron sa puso at sa isipan nila. Kaya nga maganda partner kasi kahit sabihin na natin sa Senate may mga sablay, at least hindi sila na didiktahan. Tayo naman dito kahit hindi natin kakampi, kahit kakampi natin, pagka nakikita natin tama, pinapalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Tuloy mo parang AJ. Ayun nga, maganda dun sa Senate kahit na, biruin mo, 20 palagay ko dapat bawasan na yan sa sa kamera kasi ang gulo-gulo nila Sobrang dami nila diyan kaya ang daming utak na nagkakaikot-ikot at especially tanggalin niyo na yung mga diyan, yung mga komunista diyan at ilagay niyo yung dati nga dapat nga ipasok niyo na yan yung Duterte Youth wala Ang nangyayari sa atin, yung ginagawa nga ni Comelec Chairman palusot lang ng palusot. Ito siguro mas tingin ko, mas okay ang nangyayari dito sa Senado kasi yung mga senador natin, mas malawak yung kaalaman. Hindi ko naman minamaliit yung sa Kamara, pero mas makikita natin na itong mga senador, hindi basta-basta sila nadidiktahan kumbaga na i-impluwensyahan ng politika. Kumbaga kahit ayaw nila dun sa tao o hindi sila kampi dun sa tao, hindi nila basta-basta lang na, sige, gawin natin yan, i-impeach natin yan. Hindi. Nabase pa rin sila dun sa batas. Kaya ayun yung maganda. Sa Senate kasi, una-una nila yung pinapangalagaan nila dyan yung kanilang mga brother, kanilang mga buhay politika. Yan talaga. Lagi nilang inalagaan yan. Sa Congress, hindi naman lahat. Pera-pera kasi talaga doon. So, tsaka hindi sila masyadong sa kanilang mga political life kasi ilan lang naman kailangan na boto para maging congressman ka. Hindi katulad sa Senate, diba? Na talagang milyon. National ang bumuboto. Kasi tsaka national ang bumuboto. At dito kasi may mga alam niyo yung mga senador na yan, lahat yan. Huwag na tayong magplastikan dito. Lahat yan may ambisyon na maging presidente yan. No? Doon din naman doon din naman sa Congress, meron din doon. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, kadalasan doon, ang kalakaran doon, pera. O katulad na lang yan, yung about sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, bakit ba naipasa yan? Bakit ba sila pumirma? Bonus. Dahil ba sa Dahil ba karapat-dapat? Dahil ba doon sa sa kaso na or doon sa confidential fund? Hindi. Dahil 'yun, kaya napapirma sila kasi nga may perang involved. Now, pag hindi kayo pumirma, wala kayong budget. There you go. Tatanggal lang kayo ng budget. So kaya ko nga sinabi na ang kalakaran sa Congress is ang sistema diyan ay pera-pera. Pagdating sa Senate, merong pera din pero kadalasan nilang talagang pinupusuan or sinasang-ayunan yung political political ambition yan. Ayan talaga sa Senate. Ayun. Sa akin naman, tama yung sinabi mo na itong mga kongresista ito talaga namang nabibigyan. Tama naman. Ibinunyag na nga yan, Tobit Tiangco, na kaalyado nila mismo. Yung campaign manager ng alyansa, di ba? Ibinunyag ito na di umano ay meron talagang ipinangako at may ibinigay talaga. So, hindi sa atin ang galing yon, sa kanila mismo. Dahil
unang-una magtataka ka kung bakit napakabilis. Napakabilis kung yung mga matitino na kongresista hindi tinakot o hindi nabigyan, hindi boboto ng ganun yun, ng ganun kabilis. No? So the fact na ganun sila bumoto, ganun kabilis, talaga namang may nangyaring kakaiba. May nangyaring parang magic doon sa pagkapasok nyo sa isang kwarto, paglabas mo, biglang i-impeach na si VP Sara Duterte. Yun ang problema natin. Kaya ako kahit papaano, kudos dito sa mga senador natin, lalo-lalo na kay sa Senate President Chis Escudero na talaga namang naninindigan kung ano yung nakikita nyo tama. Oo, although ako minsan, hindi naman ako pumapabor tayo na Banateros, hindi tayo pumapabor sa mga kilos, sa mga sinasabi ni Senator Chis Escudero. Pero at this time, ngayong pagkakataon nito, tama yung sinabi niya. Kasi unang-una, wala naman tayo mapapala. May impeach nyo si VP Sara Duterte. Pero ako naniniwala ako, nakakasiguro ako na hindi nyo may impeach si VP Sara Duterte. Ang pagpukusan lang natin ngayon, kung paano makakaahon ang ating bansa, ang ating bansa sa kalugmukan, kahirapan, at kung paano may pagpapatuloy yung mga infrastruktura. Tsaka yung mga susunod na eleksyon, no? Dapat safe, dapat walang daya, dapat ligtas sa dayaan ang ating mga susunod na eleksyon. Kasi katulad nga nito, may mga nagsasampa ng kaso, nagsasampa ng reklamo, pero hindi naman pinakikinggan. Kasi walang sapat na oras, walang pondo, mas makapangyarihan ng gobyerno.